Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagbumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the Pentecost Sunday na tinaguriang ding kapanganakan ng ating simbahan. Pinaniniwalaan po natin na ang banal na Espiritu ay pumanaog sa mga apostol, sa mga alagad, kasama ang ating mahal na Birheng Maria habang sila ay nananalangin. At ang pagbaba ng banal na Espiritu ay nangyari 50 days after ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ito tinawag na Pentecost mula sa Greek word na Pente, meaning 50th. Nung nakaraang linggo, pinagdiwang natin ang Ascension Sunday, kung saan tayo pong lahat na nabinyagan ay isinusugo ng Diyos na ipahayag ang mabuting balita. We are all being sent to preach the good news, to be the good news to this world. This Sunday, we're given a helper, an advocate, who will enable us, who will animate us in spreading the good news. And this helper, this advocate, is the Holy Spirit. Sino nga ba ang banal na Espiritu? He is one of the divine persons. He is fully God, and He has existed since the very beginning. We receive Him at our baptism, and the gifts of the Holy Spirit were strengthened at our confirmation, and we are God's dwelling places. The Holy Spirit dwells in us. Kaya po sa pagdiriwang natin ngayon ay ipinapaalala sa atin ang iniwan ng Diyos para sa ating lahat, upang sa ganon tayo ay makapagpahayag ng mabuting balita at tayo mismo ay maging instrumento ng mabuting balita. Sa ating unang pagbasa ngayon mula sa Acts of the Apostles, isinalaysay dito yung pangyayari ng pagbaba ng banal na Espiritu. At yung signs na ginamit dito ay nagkaroon ng malakas na hangin. At ang hangin o yung breath or pneuma in Greek is a sign of the Holy Spirit. And then the Holy Spirit descended upon the apostles and the Blessed Virgin Mary like tongues of fire. Parang mga dila. At ayon sa salaysay sa unang pagbasa, magkakaiba sila ng pinanggalingan, magkakaiba ang kanilang pananalita, ang kanilang lingwa, pero sila'y nagkakaintindihan. My dear brothers and sisters, receiving the Holy Spirit gives us the gift of understanding, na kahit na magkakaiba tayo, nagkakaunawaan tayo at nagkakaintindihan tayo. Masasabi natin na sa atin ng Holy Spirit kapag po iniintindi natin ang isa't isa. At yung pag-iintindi na ito ay nag-uumpisa kapag pinakikinggan natin kung ano yung sinasabi ng ating kapwa-tao. We can only begin to understand our brothers and sisters by listening to their stories, by listening to what happened to them, to where they are coming from.
And so when we begin to understand them, then we can accompany them. We can journey with them. Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, narinig natin sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang iba't ibang gifts na matatanggap natin mula sa banal na Espiritu. Ay dito po pinapahayag sa atin ang kagandahan ng ating pagiging simbahan. Magkakaiba tayo ng tinanggap, pero pinagkakaisa tayo ng banal na Espiritu. Mga kapatid, hindi pare-parehas ang tinanggap nating biyaya o pagpapala. Pero ang banal na Espiritu, ang siya ring nagbubuklod sa atin. Ang siya ring nag-a-animate para pagkaisahin natin kung ano man yung tinanggap natin mula sa Kanya. Nakakalungkot po na minsan ang tingin natin sa paninilbihan, paglilingkod sa Diyos ay parang pahusayan, pagalingan, parang isang kompetasyon na paunahan, palapitan sa Diyos, o kaya naman ay palapitan sa inyong parish priest. Hindi po ganyan ang takbo at nais ng banal na Espiritu. Nais ng banal na Espiritu, kaya nga po magkakaiba tayo ng tinanggap upang sa ganon, kakailanganin natin ng isa't isa. Upang sa ganon, makita natin na hindi tayo kumpleto kapag walang iba. Na makita natin na kailangan natin ng bawat isa't isa. Na makita natin na kailangan pala nating magkaisa at magtulungan. Ito yung sinasabi ni St. Paul na unity in diversity. Magkakaiba tayo ng tinanggap, pero pwedeng pagkaisahin kasi hindi makukumpleto ang katawan ng Diyos kapag wala ang bawat isa. Sa ating Ebanghelyo ngayon, binalik tayo sa unang araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At takot na takot ang mga alagad, nagtatago sila sa isang kwarto. Ngunit sa kabila ng nakapingid ang pintuan, bigla na lang nagpakita ang Diyos at binati sila ng Shalom, peace be with you. At sabi dito, Jesus breathed on them and He said, receive the Holy Spirit. At dito po ng kanyang ibinigay ang banal na Espiritu, sabi ni Jesus, ang bilin sa kanila, those whose sins you forgive, they are forgiven. Those whose sins you retain, they are retained. Usually, ito yung ginagamit na scriptural text sa sakramento ng confession. Pero sa pagninilay natin sa linggong ito, makikita natin na sa mundong ginagalawan natin, talagang magkakaiba tayo ng mga personalities. At minsan sa ating pagkakaiba, tayo ay nagbabanggahan at hindi nagkakaunawaan. Kaya minsan sa ating pagkakaiba, may nagkakaalitan, nagkakasamaan ng loob. Kaya marami sa atin nang hindi pa rin nagpapansinan. Ngunit kahit na napakahirap magpatawad kung tayo nasaktan, ang regalo ng banal na Espiritu ay yung makapagpatawad pa rin tayo kahit na masakit, kahit na mahirap. Tinutulungan at tinuturuan tayo ng banal na Espiritu na magpatawad kahit na tayo nasaktan, kahit na tayo ay nahihirapan. Posible ang magpatawad kung hahayaan lang natin ang banal na Espiritu na gabayan tayo at tulungan tayong magpatawad ng mga nakasakit sa atin. Magkakaiba, hindi magkaunawaan, nagkagalitan, nagkasakitan, pero pwedeng magkaisa, pwedeng muling magkaayos, pwede pa rin magpatawaran sa tulong at gawa ng banal na Espiritu. Sa linggong ito, tanggapin natin ang banal na Espiritu
at nawa pahintulutan natin ang banal na Espiritu na tayong muli ay maging isang tunay na simbahan na one Holy Catholic and Apostolic Church. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.